Yo, what up guys? Another day, another clash. Para sa video na to, Town Hall 14 best attack strategies naman tayo. Kung ikaw hindi na Town Hall 14, Town Hall 15 pataas ka na, pwede mo nang skip tong video na to. Ito ay para sa mga bagong players sa Clash of Clans, mga returning players or mga bagong Town Hall 14 pa lang. Magbibigay ako dito ng mga iba't ibang klase ng attack strategies na pwede nyo magamit, makopya, and then practicein nyo na lang ng practicein hanggang sa makuha nyo. Yung account ko dito ay kaka Town Hall 14 pa lang, wala na kasi ako ibang Town Hall 14 na account. Ang importante, Town Hall 14 na. So mag-start tayo dito sa strategy na to, ang walang kamatayang Mass Dragons with Clone Spell. Kasi ito talaga yung pinakamadali guys. Kung ayaw nyo na talaga mahirapan ng mahirapan, ito na talaga yung pinakamadaling attack strategy sa mga low town halls para makasecure agad ng 3 star sa mga classic war or any normal modes. So syempre, pagdating sa equipments, kung anong meron kayo, yun lang yung gamitin nyo guys. Tulad nito, meron ako dito ng Earthquake Boots, Spikeable kay King. Kung gusto nyo gamitin yung MP, meron kayo mataas yung level ng equipments nyo kay MP, gamitin nyo. Palit nyo kay King. Pero ako dito, King yung gagamitin ko. Ayan. Meron tayong Spikeable Earthquake Boots. Tapos kay Queen, tulog yung Unicorn. May Giant Arrow and Healer Puppet. Kung gusto nyo gawing action figure yan and Giant Arrow, walang problema. Basta kung anong meron kayo. Pero mas marerecommend ko na meron kayong Giant Arrow pag mga air troops attack. So pagdating kay Warden, Healing Tomb and Eternal Tomb. Pwede nyo gawing Rage Gem to and Eternal and Healing Tomb. Wala rin problema yan. Gawin ko na lang ganyan. Tapos kay RC, pwedeng Rocket Spear, Seeking Shield, pero pwede ring Electro Boots and Seeking Shield. Kaya na bahala, pwede ring Electro Boots and Hog Rider Puppet. Kaya bahala kung ano yung mataas na equipments na level nyo. Pero masasuggest ko dito ay Rocket Spear and Seeking Shield na lang, pang secure ng back end. Okay, start na natin to. For example, ito yung base na atakihin nyo guys. So ayan, saktong-sakto yung ganitong strat sa ganitong klase ng base layout. Kasi yung pinakagitna ng town hall dito ay napapaligiran ng mga multiple core defenses. So ayan, napakaganda ng value ng clone spell dito. Ang pinaka-tip na mabibigay ko lang talaga sa inyo dito, wag niyong i-drop yung clone spell sa isang pwesto lang. As much as possible, pagapangin niyo yung clone spell para kumalat yung Super Yeti or Electromites. So, ang gagawin niyo lang dito, basically magpa-funnel lang kayo both sides. Gamitin niyo yung Giant Arrow, ipang-snipe niyo ng Air Defense or Air Sweeper kung ano man ang tatama. Wala akong tinamaan, pero yun nga, pang-snipe nyo ng Air Defense or Air Sweeper. If ever walang tinamaan, walang problema, drop nyo na lahat ng dragons dyan. Si Warden. Kung si MP dala nyo, sama nyo dyan. Si King nandito. Deploy ko na lang sa kanan. And then battle blimp na lang natin yung Town Hall. Gamitin natin yung Eternal Tomb. Hindi, wala pala tayong Eternal Tomb. Naka-healing tomb and rage gem tayo dito. Pero aabot naman yung battle blimp dyan. If ever na hindi umabot, pagapangin nyo na lang. Again, yung pag-drop ng clone spell, mapapansin nyo, kalat-kalat yung drop ko dito. Kaya magi-spread out yung Super Yeti dito. Huwag nyo itadrop sa isang pwesto lang yung lahat, yung 4 na clone spells nyo. As much as possible, kalahati ng radius ng clone spell, dun nyo pagapangin. And then yun na, gamitin nyo lang ng gamitin yung mga abilities dito. Hindi ko pa nga ginagamit si RC dito kasi ang trabaho lang ng RC dito ay pang secure ng back end. Usually yan, dito halimbawa, may mga defenses pa dyan, gamitin nyo na yung Rocket Spear Seeking Shield dyan. Or yung Rocket Spear lang with Electro Boots. And ayun na, napakadali. Easy 3 star na to. Proceed tayo sa next attack. Next attack strategy dito ay tinatawag na Hydra Bat spell. Or Hydra Bat or Mass Drag Bat kung tawagin. Pwedeng Mass Dragons lang, lahat Dragons. Pero ako dito ang gagawin ko, naglagay ako ng Dragon Rider, isang Electro Dragon, isang Baby Dragon, pang clear lang ng gilid. And then meron tayo ditong 6 na bat spells and then 4 na free spell, totem spell, and poison spell. Ganun lang din ang gagawin nyo. Magpa-funnel lang kayo both sides and then drop nyo lahat ng dragons. Iba-battle blimp yung Town Hall. Isasabay nyo yung Eternal Tomb. And then, babasagin nyo yung Town Hall gamit yung laman ng Battle Blimp. Importante na umabot yung Battle Blimp sa Town Hall guys ha. Kasi pag hindi siya umabot, nako, delikado kayo dito. So, idedepende nyo sa base layout. Kung medyo ring base, malapit lang sa nasa gitna yung Town Hall, possible maabot ng Battle Blimp yon. Pero pag nasa dulo, court to court, wag na kayong gumamit nito. So, hihintayin natin yung flow ng dragons dito hanggang pumasok sila sa may gitna. And then, after ma-takedown yung Town Hall part, saka tayo gagamitin natin yung bat spells dito pang clear ng back-end defenses. So, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakihin natin. Sakto, max Town Hall 14 na to. Ang gagawin natin dito tayo sa may Eagle Artillery mag-e-entry ng dragons natin. So, ang gagawin natin pag funnel dito, hanapin natin yung Air Sweeper and Air Defense. Gamitin natin yung Giant Arrow. Teka lang. Ano ba magandang pwesto? Ito, dito. Pwede na to. Gamitin natin yung Queen dito and then Giant Arrow. Ayan, nakuha natin yung dalawang Air Defenses saka isang Sweeper. And then, gawin natin si King. Dito na lang.
Tapos Electro Dragon, pwede yan dito sa kanan. Tapos Baby Dragon dito. And then dito na tayo mag-entry ng Mass Dragons natin with Dragon Riders and Balloons. Ayan. Babasagin naman ni King yung wall dyan. Okay, naka-Mighty Yak. Battle Blimp natin yung Town Hall. Gamitin natin yung Eternal Tomb. Pop na natin yung ability ng King dito. Pag tinutukan siya ng single IT, sige, okay lang yan. Hayaan mo na. So, yung Battle Blimp natin dito, yung laman na Yetis, i-reach natin para makuha yung Town Hall part. So, after nyan, yung Bat Spells natin na magkiklear dito sa back-end defenses, guys. Yun yung purpose nyan. Si RC, pwede nyo na i-drop dito sa baba. Or kahit saan nyo gusto, or sa likod, sa dulo. So, pagka ganyan, pwede nyo nang i-drop dito yung Bat Spells. Ang babantayan nyo lang, i-free spell nyo lang, ay etong Scatter Shot, guys. Yung mga splash damage defenses, ang i-free spell nyo dito. Scatter Shot, Multi-IT, and etong Wizard Tower. Pero since busy yung Wizard Tower dyan, hindi na natin gagamitin yung free spell dyan. At eto na lang, yung last Wizard Tower dito. And ayan, kita nyo na. Ang purpose lang ng Bat Spells dito ay mag-clear ng mga back-end defenses. So, pag nakita nyo puro single target yung mga Inferno Towers nung base na atakihin nyo, pwede kayong gumamit nitong Mass Bat Spells with Dragons. So, yun. Proceed tayo sa ating next attack. Oy, bilisan nyo na. Eto kahinaan ng Bat Spells eh. Yung mga storages, sobrang bagal niyan. Ang dami pala nabawas sa kanila. Siguro tinamaan sila ng air bombs dito sa may bandang taas. Pero, ganun pa man. Ayan, gets nyo na yan, guys. Next attack strategy. I-drag lang sa kalam, guys. Ayan, Mass Electro Dragons with Mass Rage Spell. So, ganun lang din yung gagawin natin dito. Magpo-form lang tayo ng funnel both sides. And then, sama-sama yung mga Electro Dragons. And then, susuportahan lang natin to ng Rage Spell and Free Spell. Pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakin natin. Kasi sa ganito talaga bagay yung mga Electro Dragons eh. Pag nakita nyo ganyan magkakatabi yung mga defenses and buildings, malaki yung magiging chain value nung Electro Dragons dito. So, yung dalawang lightning spell ko dito para sa sweeper, guys. Kung gusto nyo, ayaw nyo salubungin yung sweeper at hindi kayo siguradong tatamaan ng giant arrow, edi gamitan nyo ng lightning spell. Ayan, tulad nito. Lightning spell nyo yan. And then, mag-form lang tayo ng pating. Dito natin drop yung king. Tapos, yung ating giant arrow pang snipe nyo ng air defenses. Okay, ayan. Nakuha natin dalawang air defenses. And then, dito na tayo mag-drop ng Electro Dragons. Baby Dragon, pwede dito, Balloons, and then Mass Electro Dragons dito with Warden. So, pwede nyo i-double rage agad yan. Sabayin nyo na yung Battle Blimp, tapos Eternal Tomb. Pwede rin kayong gumamit ng Stone Slammer dito kung gusto nyo. Kung ayaw nyo mag-Battle Blimp sa Town Hall. So, i-rage natin yung laman ng Battle Blimp. Double Yeti yan with Rocket Balloon. And then, if i-free spell lang natin dito yung mga masasakit na defenses na possible maka-burst sa ating Electro Dragon. So, ayan. Rage lang natin. So, overpower to, guys. Yung Mass Electro Dragons dito sa Town Hall 14, overpower to. Supportahan nyo na lang ng mga spells. Kasi nga, may mga equipments and abilities naman yung mga heroes nyo na makakasupport din dito sa strat na to. Kaya maganda rin siyang gamitin. So, ayan, napakabilis lang. Almost 1 minute lang dito, basag na yung base ng kalaban. Gamitin nyo lang to pag ganyan magkakadikit yung mga defenses and mga buildings nung base layout na atakihin nyo. Magandang gumamit nitong Electro Dragons. Okay, proceed tayo sa ating next attack strat. Kung ayaw nyo ng mga naunang strat na pinakita ko dito na air troops, eto, gusto nyo na medyo advanced na level, medyo challenging, meron tayo ditong Blizzard Lava Loons, guys. Hindi ko to marerecommend sa mga bagong player or mga gusto ng mabilisang 3-star attacks kasi ito ay pang high mechanics player talaga. Eto, kaya ko lang gusto ipakita sa inyo, hindi para mag-flex, para lang dun sa mga player na gustong magyabang sa mga kakampi niya, gustong magpasikat, gustong magpasiklab sa mga kasamahan niya or tropa niya, pwede niyong aralin tong Lava Loon strat. Isa to sa pinakamahirap na strat sa low town hall. So, tara, pakita ko na lang sa inyo. For example, ito yung base na atakihin natin. Ang unang gagawin natin dito, maglalapag tayo ng Lava Hound and then sa likod nun ay Battle Blimp. Dahil ang Battle Blimp natin may lamang Super Wizard. Yun yung tinatawag na Blizzard. So, as much as possible, kunin niyo yung Town Hall. Pag makita nyo na malapit yung air defense sa Town Hall part, pwede kayong gumamit ng Blizzard. So, ayan. Eto, since nandito yung Town Hall, gamitin natin dito yung Blizzard. Okay. Lava Hound, Battle Blimp. Uy. Madedelay pa. Sana umabot yung Battle Blimp natin sa Town Hall. So, nagkaroon naman ng buff yung Super Wizard dito. Lumaki yung HP niya. Kaya hindi ako natatakot dito kahit may giant bombs dyan. Walang problema. Okay, rage spell natin. Basagin agad natin dito yung Town Hall. Ingatan nyo lang yung Super Wizard na wag tumama dun sa putok ng Town Hall, Op!
Medyo na-slow ata sila. Okay, okay lang yan. Kita nyo yung value ng Blizzard dito. Nakuha natin Town Hall Park, Eagle Artillery, and at the same time, yung mga ibang extra buildings doon. And then drop nyo na si King and Queen, si Queen dito. Kailangan nyo mag-form ng pathing dito kung saan pupunta yung heroes nyo. So, didrop ko muna dito si Queen kasi hindi ko pa alam kung pupunta siya dito sa may taas or sa baba. Hihintayin ko muna siyang mag-clear ng mga buildings dito. And then, pag alam ko na kung sa taas or sa baba siya pupunta, that's the time na maglalapag ako ng Barbarian King para mag-tank para sa kanya. So ito, mukhang si Queen ay pupunta na sa taas. Magbasag tayo dito ng wall and then drop natin dito si Barbarian King. Sigurado ako dyan na yung pupunta sa taas. Malabo na yung pumunta dito sa baba. So sa likod lang si Queen dito ng King. And then yung RC pwede nyo rin i-support dyan. Kung naka-electro boots yung RC nyo dito. Ay, mali pala ako. Hindi ko napalitan yung spell ni RC. Naka-rocket spear, seeking shield. Pero okay lang. Ay, boss, pinahiya ako neto ah. Sabi ko, hindi pupunta sa baba yung Queen. Sabi, pumunta ka dyan. Pinapahiya mo ako, boss. Pero sige, wala namang problema yan. Guys, tinan nyo to. Blizzard pa lang and then heroes. Wala nang base. Drop natin dito yung RC. Headhunter. Eto na lang ilalabalance natin. Etong part na to. Yung kaliwang part. Sige, drop na natin dito yung lava balloons. Wala nang ang air defense eh. Drop ko na lang dito yung mga balloons. Okay. Drop natin si Warden. And then minion sa likod. Freeze muna natin yung scatter shot. Another lava hound. Pwede na nga tayo mag-eternal tomb dito eh. Gamitin natin yung haste spell para bumilis-bilis ang ating mga balloons dito. Ingatan nyo lang tong scatter shot guys ah. Masakit kasi yan. Yun lang yung gagamitan nyo ng free spell. And then the rest ng mga balloons natin dito na. Palibot. Kung may mga natitira pa dyang defenses, ipalibot nyo lang yung balloons. Huwag nyo gamitin lahat ng balloons dun sa early part ng lava balloons nyo. Magtira kayo ng mga balloons na panggamit, panglinis sa gilid, sa back end, and then yung mga spells, gamitin nyo lang pag kailangan. So, ayun. Pwede nyo pagpraktisan to. Itong strat na to, nakakabasag din ng mas mataas na Town Hall. Basta, kabisado nyo. Mataas yung mastery level nyo dito sa strat na to. Okay, proceed tayo sa next attack strategy, guys. Okay, next attack strategy. So, kanina Blizzard Lava Loons. Ito naman ay Queen Charge Lava Loons. Kung gusto nyo medyo mas mahirapan talaga, guys. Ayan, ito, pwede kayo mag-practice ng Queen Charge dito sa Town Hall 14. Effective pa rin to hanggang sa Town Hall 15, Town Hall 14, Town Hall 13 pababa. So, kung gusto nyo mag-aral ng Queen Charge, ayan, pwede nyo pag-aralan dito sa Low Town Hall. Ang mabibigay ko lang na tip sa inyo dito, guys, kung saan kayo mag-i-start ng Queen Charge, as much as possible, doon kayo mag-start sa malapit sa Clan Castle. Kailangan ma-pull out nyo yung CC troops. Pero kung halimbawa nasa pinakagitna talaga yung Clan Castle, pero gusto nyo pa rin mag-Queen Charge Lava Loons, diskartehan nyo na lang kung paano nyo mapupull yung CC troops. Pwede kayong gumamit ng Battle Blimp muna, Yeti Bomb, bago kayo mag-drop ng Queen. Pero marami kayo kasing pwedeng paggamitan dito, depende sa base layout. Pero kung medyo malapit naman kayo sa mapagpupulan ng Clan Castle, doon kayo mag-start ng Queen Charge. Minsan sa Town Hall part, opposite side yung Clan Castle, pwede rin kayo sa Town Hall part mag-start ng Queen Charge. Depende talaga sa base layout at saka sa mastery nyo dito sa strat na to. Pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakihin natin. Ito, Max Town Hall 14. Yung Clan Castle, nasa labas yung Clan Castle niya. Wala naman laman. Pero, if ever na yung Clan Castle niya ay nandito sa may kabilang part, tas nandito yung Town Hall, at parehas yan, pwede nyong atakihin, guys. I mean, parehas yan, pwede nyong pagdrapan ng Queen Charge. Depende sa mastery level nyo kasi. Pero ako, gagawin ko dito ako sa may Town Hall part magko-Queen. Wala naman kasi laman yung Clan Castle tapos nasa labas eh. O okay na yan. Try natin kunin yung Town Hall dito gamit yung Queen Charge. So, si Queen ay naka-Frozen Arrow and Magic Mirror. Kaya bahala kung gusto nyo gumamit ng Frozen Arrow action figure or Frozen Arrow healer puppet or Frozen Arrow Invivial, walang problema. Hihintayin ko si Queen dito kung saan siya pupunta, kung bababa or tataas bago ako mag-start mag-wall break. Hintayin ko si Queen, mukhang dito siya sa baba. Okay. So pag ganyan, sa baba pupunta to, drop tayo ng baby dragon dito, magpo-form tayo ng funnel. And then that's the time na gagamit tayo ng wall breaker. Okay, umabot. Rage natin yung Queen dito, naglo-low. Drop tayo ng Coco Balloon, baka may air traps. And then si King dito ay pang counter funnel. Tutulungan niyang mag-clear ng mga defenses or buildings dito sa kaliwang part para si Queen ay talagang papasok sa may Town Hall part. Another Coco Balloon and another wall breaker para magkaroon ng access sa gitna. Uy, binabanatan yung Queen natin ng single IT pero meron tayo ditong
Skeleton spell pang distract sa single IT. Okay, reach natin yung queen para bumilis at lumakas. Pwede ko nang gamitin dito yung ability ng king eh. So, ayun. Ayun, na-snipe niya yung single IT doon. Uy, inbi muna natin yung healers natin. Binabanatan ng Town Hall. Okay, drop ulit tayo ng Coco Balloon. Another rage spell dito. Hindi ko alam kung mapupwersa yung ability niya dito. Parang mapupwersa yung ability ng queen. Hindi, okay, nakapag-hold pa. So yan, buhay pa nga yung ang king dito sa baba. Pag ganito, okay na yan. Pwede nyo na iwanan yung queen. Mag-start na kayo ng lava loons. Drop nyo yung RC dito. Si king matetegi na yan. And then dito na kayo maglapag ng lava hound and mga balloons. Saka si warden. Or pwede nyo rin isama yung RC sa may dito. Paglalapagan yung lava loons. Walang problema. Kayong bahala. Pwede rin yon. So ayan, naalagaan na lang natin. Meron pa pala akong siege machine dito na hindi nagagamit, guys. So hindi ko alam kung kakailanganin ko pa to. Pero gamitin natin yung Eternal Tomb. Ano pa gagamitin natin dito? Yung mga ibang balloons dito na lang sa dulo. Gagamitin natin pang clean up sa mga natitirang defenses dito. Ang dami pa natin pwedeng gawin dito. Legit. Pwedeng gamitin yung totem spell dito pang distract. May rage spell pa. May abilities pa yung heroes natin. At meron tayong siege machine na hindi na ginamit, guys. Nakalimutan ko na siyang gamitin. So as long as master nyo tong strat na to, napakadaling maka 3 star gamit itong Queen Charge Lava Loons, guys. So ayan. Kung gusto nyo lang naman ma-challenge, guys, hindi ko naman to i-recommend na ito agad yung aralin nyo. Pag kung tipong kaka-Town Hall 14 nyo palang aralin nyo na agad tong Queen Charge Lava Loons. Depende, kung master nyo naman siya sa Town Hall 13 tapos nag-upgrade kayo ng Town Hall 14, pwede nyo gamitin to, simulan yung journey nyo sa Queen Charge. Okay, proceed tayo sa next attack. Another Queen Charge attack strategy, guys. So kanina, Queen Charge Lava Loons, ito naman ay Queen Charge Dragon Riders. Actually, marami kayong pwedeng troops na i-partner sa Queen Charge. Basta ma-master nyo kung paano mag-Queen Charge, kahit anong troops pwede nyo isama dyan. Queen Charge Dragons, Queen Charge Electro Titan, Queen Charge, ito nga, Dragon Rider, Queen Charge Rocket Balloons, at marami pang iba. Basta master nyo yung Queen Charge, kung paano mag-Queen Charge, marami kayong troops na pwedeng gamitin kasama nito. Okay, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakihin nyo gamit yung Queen Charge Lava Loons. Paano nyo to aatakihin? So, una, maghanap kayo ng value ng Flame Flinger kung saan kayo pwede makapag-drop ng Flinger na makakakuha ng magandang value. And then, pagdating sa Queen Charge, pwede kayo mag-start sa may Town Hall Park or dito sa may magkakaroon kayo ng access sa Clan Castle. Depende sa mastery level nyo kasi kung saan talaga magandang mag-drop ng Queen. So, iwasan nyo. As much as possible, hindi kayo mabuburn ng maraming spell. So, dito, ang napili ko ay dito sa kaliwa. Malaki yung value makukuha niya. Kaya lang masasacrifice dito yung ating mga balloons. Pero okay lang. Magsiset up tayo ng flinger dyan. Okay, safe na yan. Tapos si Queen sa Town Hall part na lang siguro. Wala naman laman yung Clan Castle niya. So dito natin i-drop. Coco Balloon, Healers. Dapat pala hindi ako nagbaon pa ako ng mas maraming balloons dito. Wala na tayong magagamit na Coco Balloon sa Queen ko dito. Wrong move yun Pero sige, napalaban na boss. Hayaan mo na. Hihintayin ko dito si Queen kung saan siya pupunta, kung kakaliwa or kakanan bago ko mag-invest ng mga wall breakers. Para sigurado tayo hindi tayo masayangan ng wall breakers, guys. So mukhang dito naman siya pupunta sa may elixir storage. Hindi. Pinapahiya mo ako, Queen So dito gamit na tayo ng wall break. Uy, ba't niya siya pupunta, sir? Butas pala yung wall dito, hindi ko napansin. Kaya pala doon pumunta yung wall break, pero okay lang, gamitin natin si King dito pang counter funnel. Walang problema yan, sir. Tapos, i-inbi natin tong area na to para bumalik si Queen dito sa Ayun niya sa may Town Hall. Okay, sige. Marami tayong wall breaker dito. Gamitin natin ulit yung wall breaker dito. Wala na akong Coco Balloon. Pero yun nga, magkakaroon naman ng access dito si Queen sa may Town Hall Park. Freeze muna natin. Hindi naman abot yung... abot yung ano natin. Healers natin. Para lang safe. So, si King dito, ang ganda ng value, guys. So, siya talaga yung nag-counter funnel para kay Queen. Gamitin na natin yung ability niya dyan para malaking makuha niyang value. Rage natin ulit yung Queen dito. Guys, huwag kayong basta nagre-rage spell sa Queen nyo. As much as possible, gamitin yung rage spell pag makaka-receive siya ng heavy damages para makaligtas siya sa kapahamakan. Okay, pwede na natin gamitin dito yung mga ating Dragon Riders with Warden and RC. Diyan na natin gamitin. Pop na agad natin dito yung Eternal Tomb kasi binabanatan ng single IT yung ating... Okay, buti na lang lumayo. Gamit tayo ng wall break dito. Butas naman pala yung wall, sir. Ano ka ba naman, Kenji? Butas naman pala yung wall. Pero ito, basag na to, guys. Ang dami pa nating spells. Meron pa tayong Rocket Spear. Kompleto pa yung 5 Dragon Riders natin dito. Automatic, ayan.
Kung gusto nyo mag-aral ng ganito, Queen Charge tapos iba't ibang troops yung kasama, walang problema. Basta master nyo yung Queen Charge na strat, again, kahit anong troops yung isama nyo doon, walang problema. Wasak ng wasak sa inyo yan. Proceed tayo sa ating next attack. Pabilisin na natin to. Sayang ang oras. Drop na natin lahat ng troops. Uy, meron pang storage doon. Pero, ayun na, GG's. Okay, next. Okay, next attack strategy. Dito na tayo sa Fireball strategies, guys. Town Hall 14, meron na kayong access sa Electro Titan. Ayan, pwede nyo gamitin to. Fireball Electro Titan Smash. So, yung mechanics nito, katulad lang din ng mga Fireball strat natin sa mga higher Town Hall. Gagamitin nyo lang yung Fireball ni Warden para mag-form ng pathing para sa inyong Electro Titans. And then, si King, pwedeng kasama ng mga Electro Titans nyo sa loob. Pwede rin siyang pang-counter funnel sa labas kung may Snake Bracelet kayo. Gamitin nyo kung anong equipments yung meron kayo. Pag Earthquake Boots, Spiky Wall, isama nyo sa loob sa gitna. Siya yung bahala mag-clear, magbukas ng mga walls dun sa bandang gitna or sa back end. And then, yung pang-counter funnel nyo dito, kahit si Queen na lang or Siege Barracks lang. So, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakihin natin. Meron ako ditong Flame Flinger, pero pwede ko naman hindi gamitin 'yan. Pwede akong gumamit dito ng Siege Barracks kung gusto niyo, mas madali. 'Di ba? Hindi niyo na kailangan maghirap maghanap ng value ng Flinger. Tapos since box base to, square base, madali lang to kasi magpo-form lang tayo ng fireball eto sa taas. Pag fireball natin tong Wizard Tower, makukuha na rin natin lahat ng mga nandyan. So gamitin natin si Warden dito. Ilang invi ba to? Dalawa lang. 2 invis lang oh. And then Fireball, double Quake kasama na yung CC dyan. And at the same time, makakapag-form na ng magandang pathing para sa inyong Electro Dragons. E-Titans. Loko-loko ka ba, Kenji? Joke lang. Okay, drop na natin dito yung ating Ice Golem and then lahat ng ating mga E-Titans with Apprent. Guys, napansin nyo, wala ako ditong Poison Spell. Kasi, hindi naman kailangan ng E-Titans yun, yung Poison Spell. Kasi nga, meron silang DPS na parang Electro Boots. So, dito, poisonin natin yung single IT. Lagi tayo dito ng jump spell para magkaroon ng access yung ating E-Titan sa loob. Yung overgrowth spell, pwede nyo gamitin dito. Or kung ayaw nyo magdala ng overgrowth spell, gusto nyo rage spell ulit. Or kung anong mang spell ang gusto nyo, walang problema yan. Gamitin nyo kung anong gusto nyong spells. Yung RC, dito nyo drop sa may kabila, sa baba. Pwede nyo rin isama dito kanina sa may Electro Titans. Wala rin problema yon. Ang importante dito kung paano nyo gagamitin yung timing ng abilities and then yung mga spells nyo. Paano nyo yung maximize yung mga remaining spells nyo. Ayan, naka-single IT to. Gamitin natin yung totem spell pang distract. And looking good. Dahil sa Town Hall 14, napakalakas ng Electro Titan. Napakakunat nito. Saka masakit din yung damage, guys. Medyo mabagal nga lang. Pero yun nga, Earthquake Boot, Spiky Wall, ginamit natin sa back end para ma-open up yung mga walls. So, dire-diretso na lang to. Okay na yan. Plenty of time remaining. Guys, yung mechanics nito, parehas lang ng mga Fireball Super Bowler, Fireball Super Witch, Fireball Super Yeti. Ano pa ba? Ganun lang. Fireball pang form ng pathing ng inyong main troops. So, hindi ko napapakita yung ibang Fireball strat. Hindi, okay, pakita ko na rin. Ang gulo mo ha. Eto, Fireball Super Yeti. Parang hindi pa ata ako nakagamit ng Super Yeti sa mga ibang uploads ko sa higher Town Hall So, pakita ko na lang din. Same mechanics lang naman siya nung kanina nung Fireball Electro Titan natin. So, ganun lang din to. Bali, ang in-adjust ko lang dito. Ayun, binalik yung, naglagay ako ng Poison Spell. Kanina kasi wala akong Poison Spell kasi kaya na ng E-Titans yung laman ng CC. Pero this time, eto, maglalagay tayo ng Poison Spell. And then, ano pa? Headhunters. Tapos, yung equipment, Fireball Rage Gem. Ayan. Kung ano yung equipments na meron kayo, yun yung gamitin nyo, guys. Kung wala kayong Fireball, pwede kayong mag-Warden Walk lang. Warden Walk. Ang gamitin yung equipment kay Warden ay Eternal Tomb and Rage Gem. Pero kung meron kayong Fireball, mas maganda, di ba? Fireballin nyo na. Again, yung Fireball dito, maghahanap lang kayo ng wag yung sobrang laking value, wag kayong greedy sa value. Maghanap lang kayo ng simple Fireball. Tapos, para makapag-form ng magandang pathing sa inyong main troops. Okay? Hanap tayo ng medyo matinong base dito. Okay, for example, ito yung babanatan natin na base. Maghahanap tayo ng iba Fireball natin na makakapag-form ng magandang pathing sa ating Super Yeti. Saan nga ba, sir? Ito. Pwede na to sa may multi-IT. Pag na-clear natin to ng Fireball, pwede tayo dito sa kanan or sa kaliwa mag-Super Yeti. Okay, drop natin dito si Warden. Balon muna, baka mamaya bigla may mass air bombs dyan or seeking air mine diba? Ayun, may seeking air mine. So, importanteng meron kayong Coco Balloon, extra balloon. So,
So, paano natin mapa-fireball to? Rekta na. Wala nang inbi-inbi. Ayun, no? Fireball lang agad. Tapos double quake. Makukuha na natin yung Eagle Artillery doon. So, successful ang ating funnel. Dito na natin i-pull to. Tatang. Drop na natin yung mga Super Yetis dito. Warden Apprentice, Coco Balloon, si Queen dito, Siege Barrack sa kaliwa, Wall Breaker. Si King, isasama natin sa mga Super Yeti natin, guys. Kasi ano tayo? Earthquake Boot Spiky Ball. Okay. Gamit na tayo dito ng Jump Spell para magkaroon sila ng access papunta sa gitna. Si RC, mamaya na natin gamitin. Or dito sa may kaliwa, pwede rin. Sabay na natin. Ayan. Gamitin natin yung Rage Spell dito para masakit. ba? Diba? Poisonin natin yung laman ng CC. Gamitin natin yung Earthquake. Mamaya na. May Overgrowth Spell tayo dito. Gamitin ko muna dito sa may bandang kanan. Wait lang. Hintayin ko yung magandang pwesto ng King. Ayan, maganda na. Gamitin natin Earthquake Boots. O, diba? Mau-open up yung mga walls or yung pinakagitna. So, magkakaroon tayo ng easy access sa mga remaining part of the base. Ayan, ang dami pa nating spell support dito na pwedeng gamitin. Kaya lang healers natin naubos. Sira ulo kang dragon ka. Pinunit yung mga healers natin pero wala yung problema dahil nandito yung RC natin with Rocket Spear. At meron na tayong mga pang cleanups na troop. May mga pang cleanup na troops tayo dito. Ang dami pa nating spell support. So same mechanics lang to. Pagdating sa spells and troops, kayo bahala mag-adjust kung tigi ilang piraso or sa spell kung gusto nyo, kung ayaw nyo maglagay ng overgrowth spell, walang problema. Gumamit kayo ng rage spell, walang problema. So, do what works for you. Sige, kung saan kayo komportable. So ayun, proceed tayo sa ating next attack strategy. Okay, next attack strategy, RC Charge Dragons naman tayo, guys. So ayan, applicable na dito yung RC Charge Dragons. Isa to sa napakadaling gamitin din dito sa Low Town Hall, guys. So ito, papakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakihin nyo. Saan kayo mag-start ng RC Walk? Pwede nyo ipop agad dito yung Rocket Spear, guys. And then after ng Rocket Spear nyo, saka kayo mag-inv kay RC para mas maganda. So dito, napili ko yung sa may, Eagle Artillery part. So si RC ang bahala mag-clear dito sa area na to. And then, kung ano yung makukuha niya dyan, kung ano yung matitirang base na mas makapal, doon tayo magdadrop ng Mass Dragons. And then, yung sa opposite side naman yung Siege Barracks. So, pwede kayong gumamit ng MP, guys. Kung maganda yung level ng equipments nyo kay MP, gamitin nyo yung MP. Ako kasi, hindi ko ginamit yung MP. Si King ang ginamit ko dito. Pero wala namang problema kahit anong gamitin yung hero. Kung si MP or si BK, kung saan kayo komportable. Okay, magre-ready na tayo ng invi dito. Gamitin na natin. Every 4 seconds ang interval ng invi dito ni RC, Ingatan nyo. Kasi wala kayong Spirit Fox dito, di ba? Baka mategi agad yung RC nyo. Marami pa kayong invis na natitira. So, agapan nyo yung invis spell. Ayan, hintayin nyo lang matapos to kung saan siya mapapadpad. Alalayan nyo lang ng invi. Okay? Ang dami pa nating invis dito. Saan kaya siya pupunta? Scatter shot ata to. Scatter shot niya, okay. Marami pa tayong invis. Masarap gamitin tong RC Charge, guys. Sa Town Hall 18 lang talaga medyo nategi itong strat na to Pero sa Town Hall 17 and below, marami pa rin gumagamit nito at napaka-effective pa rin. Napakataas din yung chance na maka 3 star nitong strat na to. Kaya pwede nyo pagpraktisan. Lalo kung mataas na yung level ng Electro Boots nyo. Gamitin nyo ng gamitin. So ayan, dito sa part na to, nakapag-clear tayo ng build. Okay, dito natin drop yung isang dragon pang clean ups. Tapos dito na ako magmamas dragons. Pag ganito, pwede nyo gamitin si Queen dito sa sulok Giant Arrow. Para medyo maging manipis yung dadaanan ng dragons natin dito. Yung Siege Barrack sa opposite side, dito nyo i-drop sa may taas. Or sa kanan. And then Mass Dragons dito na. Kasama si Warden. Kung MP yung gamit nyo, sama nyo si MP dyan. Pero ako dito, King. Dito ko nadadrop yung King sa kaliwa. Tapos yung gamit kong equipments dito kay Warden ay Healing Tomb and Rage Gem. Walang problema kung gusto nyo gumamit ng Eternal Tomb Rage Gem or Eternal Tomb Healing Tomb. Okay lang yan lahat. Hindi naman overpower, pero mataas ang chance din na maka 3 star ng ganitong strat dito sa Town Hall 14. Gamitin na natin dito yung Totem Spell, nakalaking single IT kay King. Gamitin na natin Healing Tomb and wasak na to, guys. Okay, ayan. Pwede nyo gamitin to, napakadali lang. Sobrang dali lang i-execute basta gamitin nyo lang yung invi ng maayos. Okay, last na itong ipapakita ko, guys. Ang pinaka-paborito kong pangbasag sa Higher Town Hall, ang Fireball Rocket Balloons. Wala nang iba. Kung gusto nyo matutunan talaga to, practice nyo ng practicein kasi itong strat na to, ang mataas ang chance talagang makawasak ng Higher Town Hall. Basta kabisado nyo. Pakita ko na lang sa inyo. Etong attack strategy naman to, guys, kabalik na rin siya ng mga Fireball Smash attacks natin. Yung mga Fireball Super Yeti, Fireball Electro Titan.
kabaliktaran yung value ng fireball na kailangan nyo kunin. Kung doon sa mga fireball smash attacks, kailangan simple fireball lang para pang form ng pating ng inyong main troops. Ito, as much as possible, kailangan malaking value yung makuha ng fireball nyo talaga as in. Para talagang malaki yung makuwang value nung warden charge nyo and then yung fireball. So, ito, for example, ito yung base na atakihin natin. Nakakita na agad ako ng heavy. Ang super, napakagandang value dito. Ito lang sa may air defense. Pag tinamaan natin, kuha natin yung EA scatter shot, single IT. Pero pag dito sa kaliwa, actually lahat ng part, lahat ng corner dito, magandang i-fireball. Pero ako, dito ako mag-i-start. Tap natin si Warden dito, healers. And then, flinger, tignan natin kung may value yung flinger. Meron, dito sa taas Drop natin yung flinger dyan. Nakalimutan ko mag-check ng traps, pero goods pa naman. Okay. So, bantayan natin si Tatang dito. Fireballin natin yung air defense. Tanggalin ko yung mga ibang buildings dito para hindi makasagabal sa pag-setup natin ng fireball. Pwede kayong gumamit ng ice block, guys, kung medyo gusto nyo hindi gumagalaw yung warden nyo, di ba? Okay, 3 invis lang kailangan natin dito. And then, fireball na agad sa may air defense. Bam! Kita nyo yung value? Sobrang laki. Super duper mega high value yung nakuha ng fireball natin dito. So, hintayin natin si Warden kung saan siya pupunta, kung kakanan ba siya or kakaliwa. Di ko alam, marunong ka ba mga liwa? Ay, marunong mga liwa, magaling. So, pag ganyan, matik, sa kaliwa na yung si Warden na bahala dito sa may kaliwang parte. Tapos, sa opposite side tayo magdadrop ng King and Queen. Huwag nyo isasama kay Warden yung King and Queen, guys. Walang kwenta yan pag sinama nyo dyan. Hintayin natin si Warden pa dito. Okay, safe na. Drop natin si Queen. Drop tayo dito ng Ice Golem and then Wall Breaker. Baby Dragon pang counter funnel and then drop natin si King dito. So papasok si King dyan sa loob. Si Warden dito, lagyan natin ng rage. Okay pa siya dyan. If ever nakaka-receive ng heavy damage yung Warden, dun nyo lang i-rage spell. Or kung halimbawa papunta siya sa mga medyo delikado na parte. Drop tayo dito ng skeleton spell. Late na ako. Pero freeze muna natin to. Rage natin si Warden. Na-late na ako ng drop ng ng skeleton spell pang distract. So lumabas na yung laman ng ating flame flinger, super minions. Guys, tignan nyo yung value. Wala nang base. Ang ginamit ko lang flame flinger, king, queen, fireball, and then warden charge. Hindi ko na kailangan gamitin hindi ko na kailangan gamitin dito yung main troops natin, yung rocket balloons. Hindi ko na rin kailangan gamitin yung RC dito, guys. So ganito ka solid tong strat na to pag na-master nyo. Kaya nyo basagin yung mga Town Hall 15, Town Hall 16. Pero, ang pinaka-tip ko dito sa inyo para mas ma-maximize nyo yung ganitong strat, as much as possible, kailangan mataas talaga yung level ng equipments nyo. Equipments na nagdadala dito, guys. Mas mataas na level ng equipments, mas madaling i-execute tong attack na to. Sa umpisa lang siya medyo mahirap practicein, pero pag na-practice nyo talaga to, matutuwa sa inyo yung clan leader nyo or co-leader or kakaklan nyo kung sino man. Kasi kaya nyong mag-clean up sa may higher Town Hall sa inyo. Halimbawa, Town Hall 14 ka, pwede mo i-clean up yung Town Hall 15 and Town Hall 16 gamit tong strat na to. So, good luck. Okay, alam ko napakarami pang ibang strats na pwede nyong gamitin dito sa Town Hall 14 pero hindi ko na may papakita sa inyo lahat. May mga lightning spell pa, may Zap E-Titan, meron pa mga mass revive spell. So napakarami pa. Pag pinakita ko lahat sa inyo, abutin tayo ng isang araw. Hindi, joke lang. Mga kalahating araw lang. Pero yun nga, sana nakatulong sa inyo itong mga attack strategies na pinakita ko dito. Especially sa mga bagong Town Hall 14 or mga bagong player or returning player sa Clash of Clans. Welcome back sa inyo. Okay, ulitin ko guys, meron tayong giveaway. Magkakaroon tayo ng dalawang winners ng 500 pesos each. Yung mga masisipag mag-comments dito sa mga videos na ina-upload natin. Yung winners ay i-announce ko sa Facebook page ko. Make sure na naka-follow din kayo doon. Bago mag-end yung February, doon ko ipopost yung dalawang winners natin ng tig 500 pesos. Sipagan nyo lang mag-comment dito. Yung sponsor natin ang pipili kung sino ang mananalo. Maraming salamat sa palagi sumusuporta sa atin, guys. Huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa ating channel para tuloy-tuloy lang tayo. Malaking suporta at tulong sa akin yan para, yun nga, dire-diretso lang tayo dito sa ginagawa natin, guys. Maraming salamat. So, yun. See you sa ating next content sa Town Hall 13 naman tayo. GG's, peace out. Clash on. Brah!